Hintay muna, bago mo skip ang video na ito, pakinggan mo muna ito ng maigi dahil kung ikaw ay may SSS account o kung meron kang ATM na nakakonekta sa iyong SSS benefits, ang hindi mo malalaman na yon ay maaaring magdulot ng malaking problema para sa iyo simula Mayo 20, 2026. Hindi ito chismis, hindi ito rumor, ito ay opisyal na at maraming SSS members ang hindi pa alam ang tungkol dito. Kaya kung ayaw mong mabigla sa araw na yon, manatili kang nanonood hanggang sa katapusan ng video na ito dahil ibibigay namin sa iyong lahat ng detalye, step by step, malinaw at buo. At bago tayo magsimula, kung baguhan ka sa channel na ito at gusto mong laging updated sa mga balita tungkol sa SSS, GSIS, PhilHealth at iba pang government benefits na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay, pindutin mo na ang like button ngayon at isubscribe na para hindi ka mapalampas ng anumang importanteng impormasyon. Maraming kapwa Pilipino na ang nakinabang sa mga video na ito at gusto naming maging isa ka sa kanila. Ngayon, pag-usapan na natin ang tunay na paksa. Ang SSS o ang Social Security System ng Pilipinas ay nagpapatupad ng mga bagong panuntunan pagdating sa ATM at sa paraan ng pag-receive ng iyong SSS benefits simula Mayo 20, 2026. Ang mga pagbabagong ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng gobyerno na naglalayong palakasin ang seguridad ng bawat miyembro, mapabilis ang proseso ng disbursement at matiyak na ang tamang tao lamang ang nakakatanggap ng tamang benepisyo. Mukhang maganda, di ba? Pero ang problema ay, maraming miyembro ang hindi handa. Marami ang hindi pa nagko-comply sa mga bagong requirement. At kapag dumating na ang petsa, baka maantala o mapigilan ang iyong mga benepisyo. Simulan natin sa pinakamahalagang tanong. Bakit ba nagbabago ang SSS ng mga rules pagdating sa ATM? Ang sagot dito ay nagsimula sa isang malaking problema na natuklasan ng SSS sa nakalipas na ilang taon. Natuklasan nila na may mga kaso ng fraud at identity theft na nagaganap sa loob ng sistema. Ibig sabihin, may mga taong hindi naman dapat tumatanggap ng benepisyo ay nakakatanggap pa rin. May mga kaso rin ng mga benepisyo na napupunta sa maling account o kaya naman ay may mga miyembro na hindi alam kung nasaan na ang kanilang pera. Bilang tugon dito, nagpasya ang SSS na i-upgrade ang kanilang sistema ng pagbabayad ng benepisyo at isa sa pinakamalaking bahagi ng pag-upgrade na ito ay ang pagbabago sa kung paano at saan maaaring matanggap ang iyong SSS benefits sa pamamagitan ng ATM. Ang isa sa mga pangunahing pagbabago ay ang mahigpit na pagpapatupad ng verified at registered bank accounts para sa lahat ng SSS benefit recipients. Ibig sabihin nito, ang iyong ATM account na nakakonekta sa SSS ay kailangang formally registered at verified sa ilalim ng iyong tunay na pangalan na tugma sa iyong SSS records. Kung ang iyong pangalan sa iyong bank account ay hindi eksaktong katulad ng pangalan mo sa SSS, halimbawa may middle name na kulang o may typo o gumagamit ka ng nickname, kailangan mong ayusin ito bago mag-Mayo 20. Ito ay isang bagay na maraming miyembro ang hindi inaasahan dahil sa loob ng maraming taon, hindi ito naging malaking issue. Ngunit ngayon, sineseryoso na ito ng SSS at ang mga account na hindi na-verify ay maaring ma-flag at ma-hold ang mga benepisyo. Bukod pa rito, ang SSS ay nag-require na rin ng updated contact information para sa bawat miyembro. Kabilang dito ang iyong aktibong mobile number at email address. Bakit? Dahil bilang bahagi ng bagong sistema, ang SSS ay magpapadala ng mga notification at one-time passwords sa tuwing may transaction na nagaganap sa iyong account. Ito ay katulad ng dalawang hakbang na pag-verify na ginagamit ng mga bangko. At ang layunin ay para matiyak na ikaw mismo ang nag-authorize ng bawat transaksyon na may kinalaman sa iyong SSS benefits. Kung iyong contact information sa SSS ay lumana o hindi na aktibo, hindi ka makakatanggap ng mga notification na ito at maaari kang mabigo sa proseso ng verification. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang aspeto na lubang nakakaapekto sa mga pensyonado at sa mga tumatanggap ng disability benefits. Para sa mga grupong ito, ang pagbabago ay mas mahalaga at mas kailangan ng agarang aksyon. Ang SSS ay nagpapatupad ng mas mahigpit na sistema ng liveness verification. Ibig sabihin, kailangan mong patunayan ng regular na ikaw ay buhay pa at aktibo pa ang iyong SSS membership para mapanatili ang regular na pagtanggap ng iyong benepisyo. Sa ilalim ng bagong panuntunan, ang mga pensyonado ay kailangang mag-update ng kanilang status sa pamamagitan ng SSS digital channels o sa pamamagitan ng personal na pagpunta sa SSS branch.
Ang hindi pag-comply dito ay maaaring magresulta sa pansamantalang paghinto ng benepisyo habang hindi pa nakukumpleto ang verification. Mahalaga rin na malaman mo ang tungkol sa mga bagong patakaran pagdating sa SSS accredited ATM networks. Hindi lahat ng ATM ay nire-recognize ng SSS bilang valid na disbursement channel sa ilalim ng bagong sistema. Ang SSS ay nagtatrabaho ng malapit sa mga piling bangko at financial institutions para matiyak na ang mga ito ay compatible sa bagong sistema ng SSS. Kung ang iyong ATM account ay nasa isang bangko na hindi kasama sa listahan ng SSS Accredited Disbursement Partners, maaaring kailangan mong mag-transfer ng iyong account o mag-enroll ng bagong account sa isang accredited partner bank. Ang magandang balita ay, ang SSS ay nagbigay ng listahan ng mga accredited banks at ito ay makikita sa kanilang official website at sa mga opisyal na bulletin na inipost sa lahat ng SSS branches nationwide. Ngayon, para sa mga OFW o Overseas Filipino Workers na tumatanggap din ng SSS benefits, ang mga pagbabagong ito ay naaangkop din sa inyo at kahit na nasa ibang bansa kayo, meron kayong paraan para makomply. Ang SSS ay nagpapalawak ng kanilang digital services para matiyak na ang mga OFW ay makakapag-update ng kanilang impormasyon online sa pamamagitan ng My SSS Portal o ng SSS mobile app. Kaya kahit wala kayo sa Pilipinas, kaya pang ayusin ito online. Basta maaga kayong kumilos at wag na wag hihintayin ang deadline. Kung nagtatanong ka kung paano malalaman kung compliant ka na o hindi, narito ang pinakasimpleng paraan para ma-check ang iyong status. Una, mag-login sa iyong My SSS account sa official SSS website. Doon, makikita mo ang isang section na nagpapakita ng iyong registered disbursement account at ang status ng iyong contact information. Kung may mga flagged items o may mga notification na nagsasabi na may kulang sa iyong account, yun ang kailangan mong ayusin kaagad. Kung wala ka pang My SSS account, ito ang tamang oras para mag-register. Ang proseso ay simple at libre, at ito ang pinaka-convenient na paraan para ma-manage ang iyong SSS account kahit saan ka man naroroon. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga hakbang na dapat mong gawin na yun mismo. Una, i-check ang iyong pangalan sa iyong bank account at ikumpara ito sa iyong pangalan sa SSS records. Kailangan itong magkapareho ng buo. First name, middle name o initial at last name. Kung may pagkakaiba, makipag-ugnayan sa iyong bangko para ayusin ang pangalan sa account o pumunta sa SSS para i-update ang iyong records. Pangalawa, i-update ang iyong mobile number at email address sa SSS. Maaari itong gawin online sa pamamagitan ng My SSS Portal o personal sa pinakamalapit na SSS branch. Pangatlo, tiyakin na ang iyong ATM account ay nasa isang SSS accredited bank. Kung hindi, magsimula na mag-explore ng option para mag-open ng account sa isang accredited bank. Maraming mga ito ay nagbibigay ng libreng basic savings account na perpekto para dito. Pang-apat, kung isa kang pensyonado o disability benefit recipient, ischedule ang iyong liveness verification o annual confirmation of pensioner status ng maaga pa. Huwag hintayin ang huling minuto. Isa pang mahalagang bagay na dapat mong malaman ay ang tungkol sa mga scammer at manloloko na sinasamantala ang mga ganitong oras ng pagbabago. Kapag may bagong patakaran na inilalabas ang SSS, lading may mga taong gumagawa ng fake na text messages, fake na emails, at fake na social media posts na nagpapanggap na official communications mula sa SSS. Maaari silang humingi ng iyong SSS number, iyong bank account details, o kahit iyong OTP. At lahat ng iyon ay dapat iwasan. Tandaan mo ito, ang SSS ay hindi kailanman hihingi ng iyong password, OTP, o kumpletong bank account details sa pamamagitan ng text o email. Kung makatanggap ka ng ganitong mensahe, huwag sumagot. Huwag mag-click ng anumang link at agad na i-report sa SSS ang numero o email address na nagpadala sa iyo. Pag-usapan din natin ang mga miyembro na gumagamit ng SSS UMID card bilang kanilang primary ATM card. Para sa mga ito, mayroon din mga bagong panuntunan na dapat malaman. Ang UMID card na may built-in na ATM function ay kinikilala pa rin ng SSS bilang isang valid disbursement channel. Ngunit kailangan pa rin tiyakin na ang iyong UMID ay aktibo at hindi pa expired. Kung ang iyong UMID ay expired na o damaged, kailangan mong mag-apply ng bagong isa sa SSS bago magmayo 20
para matiyak na walang interruption sa iyong benepisyo. Ang proseso ng pag-renew ng UMID ay maaring gawin sa pamamagitan ng pagpunta sa SSS branch na may appointment o sa ilang kaso, online din sa pamamagitan ng My SSS portal. Ngayon, nais ko ring ibahagi sa inyo ang ilang testimonya mula sa mga miyembro na naapektuhan ng mga katulad na pagbabago sa nakaraang taon dahil naniniwala kami na mahalaga itong marinig para mas maunawaan natin kung bakit kailangan nating kumilos ng maaga. Napakaraming miyembro ang naulat na naantala ang kanilang pension o sickness benefits dahil sa simpleng hindi pag-update ng kanilang contact information sa SSS. Isipin mo, ilang linggo o ilang buwan kang naghihintay ng benepisyo na dapat ay natatanggap mo na agad dahil lamang sa isang maliit na bagay na hindi na i-update. Iyon ang gusto naming maiwasan ng bawat isa sa inyong nanonood na yon. Ang gobyerno at ang SSS ay nagsasabi ng lahat ng pagbabagong ito ay para sa kabutihan ng bawat miyembro, para masiguro ang mas mabilis, mas ligtas, at mas tumpak na pagpapadala ng mga benepisyo. At sa pangmatagalang pananaw, tama sila. Ang modernisasyon ng sistema ng SSS ay makakatulong sa milyon-milyong Pilipino na mas madali nilang matanggap ang mga benepisyo na kanilang pinagsikapan sa loob ng maraming taon ng pagbabayad ng kontribusyon. Ngunit ang transisyon ay hindi palading madali, at ang responsibilidad ng bawat miyembro na maging handa at compliant ay napakahalaga. Kaya para i-summarize ang lahat ng aming napag-usapan na yon, simula Mayo 20, 2026, ang SSS ay magpapatupad ng mga bagong ATM at disbursement rules na kinabibilangan ng mas mahigpit na name verification sa bank accounts, mandatory updated contact information, regular liveness verification para sa mga pensyonado, at ang paggamit lamang ng SSS accredited bank accounts para sa benefit disbursement. Ang bawat miyembro ay may responsibilidad na tsakin na compliant sila bago mag-deadline. At ang pinakamadaling paraan para gawin ito ay ang pag-login sa My SSS account, i-check ang lahat ng iyong impormasyon at ayusin ang anumang may kulang ng hindi nagpapahinga. Huwag sabihin na hindi ka nababala. Ikaw ay nanonood ng tamang video sa tamang oras. Ang impormasyon na iyong narinig na yon ay maaaring makatulong sa iyo na maiwasan ang malaking abala at pagkaantala ng iyong SSS benefits. Ibahagi mo ito sa iyong mga kaibigan, kapamilya at kakilala, lalo na sa mga pensyonado at sa mga miyembro na malapit na mag-file ng benefits claim. Isang share lamang mula sa iyo ay maaring makapag-save ng malaking oras at pera para sa isang taong mahal mo sa buhay. At bago ka umalis, gusto naming marinig ang iyong opinyon. Anong parte ng bagong SSS rules ang pinakanagulat sa iyo? O meron ka bang katanungan tungkol sa kung paano mag-comply? I-comment mo ito sa ibaba at susubukan naming sagutin ang bawat isa sa inyo. Ang inyong mga tanong ay napakahalaga para sa amin. At madalas, ang mga katanungan na iyong ibinabahagi ay nagiging inspirasyon ng aming susunod na video. Kaya huwag mahiyang mag-comment kahit simpleng natanggap ko ito lang para malaman namin na naabot kayo ng mensaheng ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, na yun na ang tamang oras. I-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para lagi kang maging una sa pagkakaalam ng anumang bagong update tungkol sa SSS, PhilHealth, pag-ibig at iba pang government services na mahalaga sa ating buhay bilang mga Pilipino. Kami ay narito para sa inyo, nagbibigay ng tumpak, madaling maintindihan at napapanahong impormasyon para sa bawat miyembro ng pamilyang Pilipino. Salamat sa inyong panonood. Ingat lagi at hanggang sa susunod na video.